Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Louie Abalos, shoutout kay Rolando Abreu. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hanggat ang Aaron ay nasugatan o naantala, maaari niyang gamitin ang mga bandido na ito upang patayin ang Aaron ng buhay. Sa pag-iisip nito, malamig na ngumiti si Guye at direktang tumakbo patungo sa Aaron. Nang makita ang pagsalakay ni Guye, sinigawan ni Xiao Chunhua si Aaron na nakikipaglaban sa karamihan. Sa harap ng banta ng lalaking ito, paanong hindi malalaman ni Aaron? Binuksan niya ang karamihan sa kanyang harapan gamit ang ilang mga palad at lumingon upang salubungin ang nag-iisang amo. Boom! May mahinang tunog, na sinamahan ng malakas na chi sa katawan ni Dugoye. Halos isang iglap lang, at deadlock ang dalawa ng ilang segundo. Poof! Si Aaron ay biglang samubo ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay umatras ng ilang hakbang. Kahit na ang kapangyarihan ng Aaron ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao, hindi bababa sa kaso ng publiko sa publiko at ina sa ina, gayunpaman, siya na nawalan ng kapangyarihan ng tunay na chi sa oras na ito ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong patas na tunggalian. Kahit gaano kataas ang martial arts mo, takot ka sa kitchen knives. Iyan ang katotohanan. Sa harap ng isang taong may mahusay na paglilinang tulad ni Guye, si Aaron, na umaasa lamang sa kanyang katawan, ay halatang talunan. Sa pagkatalo ng Aaron, ang moral ng mga natalo ng Aaron sa lalong madaling panahon ay tumaas, at ang Aaron ay napalibutan muli. Mabango bata, hindi ka ba tumalon ngayon lang? Halika ulit. Nang makita ang Aaron na nasugatan mag-isa, may bakas ng lamig at pagmamalaki sa kanyang mukha. Nanlamig ang mukha ni Aaron at malamig na tinitigan ang lalaking ito. Malinaw, kahit na ang taong ito ay wala sa kanyang kapanahunan, siya ay isang pangalawang bagay, ngunit sa oras na ito, kung hindi niya magagamit ang kanyang tunay na enerhiya, siya ay magiging tulad ng isang bundok. Ano, sa tingin mo nanalo ka? Pinunasan ni Aaron ang dugo sa kanyang bibig at sinabing may paghamak. Then, mapapanalo mo ba ako, basura ka? Nakangiti, hindi pinansin ni Master Go ang Aaron. But don't try to provoke me. You've been hurt by this punch alone. I don't have to do the rest, at ikaw ang papatayin nila. Pagkatapos, malamig na tumawa si Guye. Sa kanyang mga mata, ang mga salita ni Aaron ay provocation lamang upang hayaan siyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa ganitong paraan, ang kanyang kamatayan ay direktang maiuugnay sa kanyang sarili. Sarili ko, paano ito naging katangahan? Talaga, hindi naman nagalit si Aaron at ngumiti. Hindi ba? Ngumisi si Master Gu, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang malaking kamay, ibigay mo sa akin. Boom! Ang isang malaking bilang ng mga tao tulad ng Tide ay kinubkob muli ang Aaron. Sa proofang ni Master Gu at pinsala ni Aaron sa ngayon, halatang mas mabangis ang mga taong ito kaysa dati. Sa pagtingin kay Aaron, na direktang napapaligiran, si Guye ay nginisyan hanggang sa wakas ay hindi niya napigil ang matawa. Sa kanyang mga mata, ang Aaron ay walang pinagkaiba sa mga patay. Nababalisa din si Xiao Chunhua at gusto pa niyang magmadali upang tumulong, ngunit natigilan siya nang makita niyang malinaw kung nasaan ang Aaron sa oras na ito. Direkta na siyang lulubog ng mga taong ito. Sa oras na ito, ang Aaron sa karamihan ng tao ay hindi gumagalaw, ngunit tumingin sa gay na tumawa ng malakas. Ilang sandali, ngumiti si Aaron sa kanya. Nagyelo ang mukha ni Dugoye. Sa oras na ito, maaaring tumawa ang tanga. Ngunit huli na ang lahat para isipin niya ang dahilan. Sa oras na ito, biglang gumalaw ang Aaron. Upang maging eksakto, ang Aaron ay hindi na muling gumalaw. Nakatayo pa rin siya, pero medyo nanginginig ang damit niya. Tapos, brush.
Isang mahabang espada ang biglang lumabas sa kanyang manggas at umikot sa Aaron. Brush. Ang grupo ng mga tao sa inner circle na pinakamalapit sa Aaron ay nakaramdam pa ng isang pagsabog ng liwanag. Sa sumunod na segundo ay iminulat nila ang kanilang mga mata at nalaman na sila ay binigti ng kamatayan. Boom! Ang lahat ng mga tao sa inner circle ay direktang bumagsak. Brush. Isa pang pagsabog ng liwanag at anino ang natipon, at ang mga tao sa ikalawang palapag ay agad na namatay sa pinangyarihan. Mahigit 100 buhay na tao ang hindi natagpuan sa lugar. Sa sandaling ito, ang mga tao ay nanginginig. Sa orihinal, malapit ito sa crowd circle ng Aaron. Pagkatapos ng 20 ng mga tao na namatay, halos lahat ng mga taong pinakamalapit sa Aaron ay diretsyong bumalik, na may distansyang ilang metro mula sa Aaron, at walang nangahas na lumapit sa kanya. Sa oras na ito, ang liwanag at anino na pumapatay sa kanila ay masunurin ding lumipad pabalik sa likod ni Aaron at dahan-daang tumabi sa kanya. Bagamat hindi ito isang jade sword, ang transparent na espada ay nagpapalabas pa rin ng malamig na liwanag ng mahinang pagpatay. Ano? Tinitigan ni Goye si Aaron na hindi makapaniwala. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ngayon lang, madali siyang umiling at nasugatan ang Aaron. Pabayaan kung may kapangyarihan man ang bata na lumaban, gusto lang niyang lumaban ng kaunti sa kanyang sarili. Imposible naman. Dahil malinaw niyang nalaman na ang Aaron ay wala man lang tunay na kakayahan ng nilaro niya ang kanyang sarili. Anong uri ng mga tao ang hindi talaga? Ordinaryong mortal waste yan. Ngunit nangyari na ang gayong mortal na basura, sa oras na ito, ay biglang nag-alok ng lumilipad na espada. Hindi ba iyon fucking katawa-tawa? Kung tutusin, mga practitioner lang talaga ang qualified na maglaro. Ang batang ito ay kalokohan. Sa pagtingin sa kanya na parang hindi niya naiintindihan, ang Aaron ay hindi pangkaraniwang walang malasakit sa oras na ito. Mayroon siyang ganitong uri ng ignorante na pagganap, na lubos na inaasahan ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, para sa Aaron, kung ang taong ito ay hindi ang kanyang sarili, kahit na siya ay hindi maintindihan kung ano ang sitwasyon. Sa oras na ito, natural na hindi swertehin ang Aaron, at natural na hindi maaaring hayaang kumilos ang Jade Sword. Ngunit sa kasalukuyan, ang lumilipad ay hindi isang lumilipad na espada, kundi isang maliit na itim na patpat. Ang bagay na ito na nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo sa simula ay naging halos nagel iligtas buhay na straw ng Aaron sa kritikal na sandaling ito. Mabuti din, sa simula ng kanilang sariling nalilitong sakit, ngayon ay may ibang mga tao na mauunawaan. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting layuan mo ako. Sinulyapan ang mga tao na may bakas ng takot sa kanilang mga mata, malamig na sabi ni Aaron. Makinig sa kanya at patayin. Si Dugoye ay natural na ayaw gawin ito at uminom ng galit. Agad namang may tumugon sa karamihan at naglakas loob na sumugod. Brush. Halos sa sandaling ang lalaki ay handa ng iangat ang kanyang mga binti, bigla siyang nakaramdam ng malamig na pag-atake at itinaas ang kanyang ulo ng walang laman. Gayunpaman, siya ay natigilan at hanggal sa kanyang lugar. Ang mahabang espada ay malinaw pa rin sa likod ng Aaron. Sa oras na ito ay biglang nasa dulo ng kanyang mga mata, at ito ay 1 minuto lamang ang layo mula sa kanyang eyeball. Biglang namutla ang mga paninda, at patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Walang nakakaalam na naranasan niya ang buhay at kamatayan, ngunit kahit papaano ay isang bagay ang tiyak, iyon ay, ito ang pinakamalapit na oras na siya ay namatay. Huwag sabihin na maglakas loob kang kumilos, kahit na hindi ka maglakas loob na huminga sa kapaligiran. Bahagyang umangat ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Aaron ng may takot, ngunit hindi siya nilinggan ni Aaron. Hindi siya naglakas loob na magsalita. Sa oras na ito, gusto lang niyang mabuhay. Sa makatuwid, ang mga binti na gustong humakbang ay hindi maaaring makatulong sa pag-urong ng bahagya. Halos nang magkaroon siya ng ideyang ito, ang espada ay hamampas at bumalik sa likod ni Aaron. Nagulat ang mga paninda. Bilang isang partido, mas alam niya kaysa sa sino man na gusto niyang lumaban at umatras, ngunit ito ay isang flash lamang sa kanyang isip. Wala man lang siyang ginawang aksyon, pero parang tumagos sa isip niya ang espada o ang lalaki. Isang matinding takot ang biglang bumangon mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang pagharap sa isang kaaway na may malakas na lakas ay maaaring hindi kakilakilabot,
Ngunit ang pagharap sa isang kaaway na may malakas na lakas at kahit na alam kung ano ang iniisip mo, ito ay ganap na gumuho. Alam niya ang iniisip ko. Alam niya ang iniisip ko. Napaatras siya sa gulat, ngunit ang kanyang katawan ay paralisado at nanlambot dahil sa takot. Habang sinusundo ng karamihan, nagpumiglas siya mula sa mga kamay ng karamihan at desperadong tumakbo palabas. Malambot sa lupa ang bawat hakbang niya at namamanhid ang anit niya pero inulit pa rin niya. Sa wakas ay nakatakas siya, ngunit kung saan siya dumaan, nag-iwan din siya ng hindi mabilang na takot sa iba. Tumingin sila sa kanilang mga mata at nakinig sa kanilang mga tainga, nang muli nilang tingnan ang Aaron. Ang dati nilang galit ay napalitan ng takot at kahit takot, sa ilalim ng kanilang mga paa, sila ay hindi sinasadyang nagsimulang umatras, ang isa ay ganito. Gayon din ang dalawa, natural, parami ng parami ang nagsisimulang gawin ito. Di nagtagal, ang buong dumaraming tao ay nagsimulang bumalik, at ang sitwasyon ay nagsimulang magbago ng dahan-dahan. Nang makita ito, galit na galit si Duguye at nagmamadaling sumigaw, ngunit walang tumugon. Ngunit dahan-dahan pa rin siyang umatras, lumingon si Guye at tumingin kay Aaron na may malamig na pagngisi. Siya ay lubos na nagalit, ikaw bastardo. Ito ay talagang napupuot, kung hindi kita kitilin ng iyong buhay, hindi kita tatawaging Guye. Pagkatapos, biglang sumugod si Guye sa Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Sa harap ng muling pagsingil kay Duguye, ang Aaron ay walang kahit katiting na takot. Sa isang malamig na ngiti, bagamat siya ay tiyak na magiging mas mabangis sa pagkakataong ito, ang kanyang emosyonal na pagkamayamutan ay magpapalaki lamang sa kanyang kahinaan ng walang hanggan. Nakatitig sa nagmamadaling Duguye gamit ang dalawang mata, ang Aaron ay natural na walang anumang ipinagmamalaki na kalamangan sa bilis ng walang basbas ng body method. Pero hindi mahalaga, kahit na sa oras na ito, maaari siyang umasa sa kanyang sariling karanasan upang gumawa ng ilang karaniwang paghuhusga sa susunod na trend ng pag-atake ni Guye. Kapag ang isang tao ay galit, ang kanyang dahilan ay mawawala, at mas maraming aksyon ang natural na sumusunod sa kanyang instinct. Natural, ang instinct ng isang tao ang pinaka-nakasanayan niya. Sa makatuwid, ang Aaron ay kailangang mahulaan ng maaga ang maginoon na takbo ng pag-atake. Sa pag-iisip nito, humakbang na ang Aaron. Sa pagharap sa pag-atake ni Guye, agad siyang gumawa ng defensive posture. Nang makita na ang Aaron ay halos kapareho ni Fang Kai, napangisi si Guye. Hinamak lang niya ang Aaron. Ang buong tao ay nakatuon sa kakaibang lumilipad na espada sa tabi niya. Kahit na sikat talaga ang bagay na iyon, hindi natatakot si Guye. Sa biglaang pagbilis ng katawan, inatake siya ng lumilipad na espada gaya ng inaasahan. Sa sandaling lumingon si Master Gu gamit ang isang kamay, isang alon ng enerhiya ang agad na natipon sa kanyang kamay. Sa isang tulak sa kanyang kamay, isang magic energy ang agad na tumugma sa lumilipad na espada. Boom! Isang malaking pagsabog. But it's obviously not over. Sure enough, halos magkasabay ng magbanggaan ang dalawa, isang madilim na anino ang diretsyong lumabas mula sa makapal na usok ng pagsabog. At sino pa kaya ang maitim na anino na iyon maliban kay Guye? Nagsasayang ka, hindi mo ba naiisip? Malamig siyang ngumiti at tumingin kay Aaron. Puno ng pride ang mga mata niya. Sa kapangyarihan ng Chi, ang dakilang kapangyarihan sa kanyang katawan ay talagang magagamit upang harapin ang lumilipad na espada. Ang lumilipad na espada ay napakabangis na natural na hindi siya mangangahas na maging pabaya. Ngunit pagkatapos na labanan ang lumilipad na espada, napunta siya sa pagkilos na ito, at mukhang kakaiba ito sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, hindi maisip ng bata na tila nilalabanan niya ng buong lakas ang lumilipad na espada, pero may mga galaw talaga siya, di ba? Kaya naman, bagamat karamihan sa kanya ay talagang mauubos sa oras na ito, umasa siya sa ganoong sorpresang pag-atake, kasama ang kanyang husay at lakas na akala niya ay hindi siya mawawalan ng Aaron. Kahit na ito ay isang mahirap na laban lamang, ang Aaron ay nagkaroon ng talagang walang pagkakataong manalo. Natural, isa lang siyang patay na aso sa paningin niya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang Aaron, na hindi dapat gusto sa oras na ito, ay hindi lamang hindi nataranta, ngunit hindi pangkaraniwang kalmado, at kahit na nagkaroon ng salpok na tumawa sa mga sulok ng kanyang bibig. Shit, anong tinatawa niya? Halata namang tinatawanan ni Aaron ang katangahan niya. Gumamit nga siya ng mga delikadong galaw, ngunit ginamit ito ng isang lalaking madalas gumamit ng mga delikadong galaw.
Para sa isang lalaking madalas makipagsapalaran, paanong hindi niya isusulat ang posibilidad na ito kapag hinuhusgahan ang ilang mga opens iba? Bagaman, ang pagpapahalaga sa sarili ng Aaron sa posibilidad na ito ay napakababa rin. Dahil sa mata ni Aaron, delikado ang hakbang na ito, ngunit hindi ito nakakagulat. Masasabi pang ang tanga, ang ganap na pag-abandona sa kanyang kalamangan sa personal na pag-atake at paglalaro ng husto sa kanyang sarili ay hindi katumbas ng pakikipaglaban sa lakas ng kalaban sa kanyang sariling lugar. Kaya naman, paanong hindi matatawa si Aaron kapag nakita niya ang sitwasyong ito? Paglalaroan kita, Aaron, tapos, ang kanyang kanang kamay sa isang kamao at ang kanyang kanang braso lift dahan-dahan. Direktang puntiryahin ang nagmamadaling dugoye at hampasin ito ng suntok. Bang! Nagtama agad ang dalawang kamao. Bagamat walang pasabog na talagang makakabangga, ang pakiramdam ng kamao sa karne ay sobrang nakakapansin pa rin ng away ng dalawa. Lahat ng nasa eksena ay sabay na napatingin sa dalawa, at huminto pa sa paghinga, naghihintay ng kanilang tagumpay o pagkatalo. Nagsalubong ang kanilang mga kamao. Inalalayan ni Aaron ang kanyang mga binti at naipahid ang kanal na mahigit 10 sentimetro ang haba sa lupa. Malinaw, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Mabaho boy, talo ka. Sa pagtingin kay Aaron na binugbog ng kanyang sarili, malamig na ngumiti ang malungkot na master sa oras na ito. Maliban sa maliit na bulaklak ng tagsibol, lahat ay hindi maiwasang mapangiti. Ngumiti si Aaron, sigurado ka ba? Sa harap ng ganoong pag-aalinlangan, papagalitan na sana si Guye, ngunit biglang nang nagalit siya sa paggagalit, nag-init ang kanyang lalamunan at patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!